Praise the Lord. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Brother Castor Nonog, beloved co-preacher, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nagagalak sa ating mahal na Panginoon sa araw nito, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay samahan ng ating mahal na Panginoon. Magtaas po tayo ng ating mga kamay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala, makapangyarihan namin Diyos sa mabanal. Aming pinakamahal na Panginoong Yesus, salamat mahal na Panginoon. Ang aming pinapaabot sa araw nito, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan. Buong kagalakan kami, mahal na Panginoon, nagpupuri sa iyo, Diyos. Sa iyo, mahal na Panginoon, mga dakilat kamanghamang ang gawa sa aming mga buhay. Maging sa bawat bahagi na aming panambahan na kami sinamahan mo. Mula sa mga awitin, maging mga buhay ng mga patotoo, awitin ng mga beloved choir, sa mga anak mo nagbigay nagkalab sa dakilang magawain, ikisala sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. At narito kami, mahal na Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi, ang pakikinig namin ng mga banal mong salita. Bagong lahat, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami at patawarin. Taos puso kami, mahal na Panginoon, nagpakumaba, humingi na kapatawaran. Samahan mo kami sa oras na ito, O Diyos, sa pangunang panalangin ng aming beloved and honorable pastor, Evangelist Waldis Almeida. Anoint your word, O God, with love and power. In the mighty name of Jesus, and all hindrances and belief and doubts, cast out from us in Jesus' name, in Jesus' name. And everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pong dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Sa mga oras ito ay nagpapaabot ako ng pinakamataas po na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo, ang ating dakilang Diyos na buhay. He is the King of Kings, the Lord of Lords, and the Alpha and Omega, our loving God, our dear Jesus. And also we greet po with love and respect and double honor to the man of God, our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldis Almeida. Magandang araw po sa aming minamaginagalang aming mahal na pastor. We love you so much po. Praise the Lord. Hallelujah. And also we greet po with love and respect the beloved Almeida family, the children, ng ating beloved parents in the Lord, nourishers and member, the blessed memories and teachings po ng ating dearly beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, sa lahat po ng ating mga beloved brethren, maminamahal sa iba't ibang panig ng ibang bansa, maminamahal sa iba't ibang panig ng buong Pilipinas sa dakong ito. Maminamahal, magandang araw po sa ating lahat mga beloved choir members, co-workers, and co-preachers, sa lahat po ng mga ating beloved webcast viewers po. Maminamahal, tayong lahat ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan na tayo hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita maminamahal na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang ating buhay, maminamahal, ay bigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang ating lakas, ito'y nanggaling sa mahal na Panginoon. So lahat ng meron po sa atin ay galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, habang naglilingkod tayo sa Diyos, ipinagkakalob ng mahal na Panginoon lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala, sapagkat yan po ay pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya mga minamahal, tayo po ay mag-aral ng Ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Basahin natin, Book of Acts chapter 20, verse 24. Ito po ang sinasabi sa mga gawa. Ang kabanata ay 20 at ang talata ay 24. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ating tema ngayon, mga minamahal, ultimate goal. Napakahalaga, mga minamahal, na ang bawat mananampalataya ay magkaroon tayo, mga minamahal, ng pinakamasidi, pinakamataas na hangarin at layunin sa buhay. Our ultimate goal, mga minamahal. Ang sabi ni Pablo, mga minamahal, nabasa natin kanina, but none of these things move me. Amen. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
So mga minamahal, si Pablo, sabi sa banal na kasulatan, before he came to know our loving God, our dear Jesus, he once became a persecutor of believers. Siya po, mga minamahal, ay tagapag-usig ng mga mananampalataya. Na kung saan, mga minamahal, ang panahon na hindi pa niya nakilala ang ating mahal na Panginoon, hindi niya maunawaan, maintindihan, mga minamahal, ang mga ginagawa ng mga believers, na sila'y naglilingkod sa Diyos, sila'y kumikilala sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kanilang relihiyon, iniwanan nila, sila'y naglingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya sa panahon ni Pablo, mga minamahal, dahil siya isang reliyosong tao, dahil lumalago ang mga believers sa panahon niya, mga minamahal, dahil sa kapangyarihan, himala ng ating mahal na Panginoon, ang kanilang buhay ay nababago ng ating mahal na Panginoon. Ang kanilang mga panalangin ay tinutugon ng ating dakilang Diyos. Kaya naging tagapag-usig si Pablo ng mga mananampalataya. Ngunit na kanya makilala ang ating mahal na Panginoon, doon niya po na-realize, naunawaan ng lahat. Kaya pala ganun ang masidhing pagnanais, maglingkod ng mga mananampalataya dahil sa totoo at tapat nilang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Na hindi ang kahirapan, hindi ang pagsubok, pag-uusig, ang makapaghihiwalay sa kanila sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung nakilala ni Pablo ang ating mahal na Panginoon, mula sa pagiging Saulo ng Tarso, ginawa siya, mga minamahal, Santo Pablo, Saint Paul, mga minamahal. Naging minsahero, naging mangangaral ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi niya, yung bagay na mahalaga sa kanya, yung buhay, hindi niya minamahal, kundi ang higit niyang pinakamamahal, yung nagbigay buhay sa kanya. Amen. Amen. The life giver itself, mga minamahal, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, none of these things move me. Kaya pag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoon, nababago ang pananaw po natin. Noon, ang pag-iisip natin, ang mga pangarap natin, is just an ordinary goal, an ordinary dream. Ngunit nang ating makilala ang ating mahal na Panginoon, doon natin naramdaman, napakasarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Na wala na tayong hahanapin pa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Nararanasan natin, magko-closing prayer na, parang ayaw pa nating umuwi, di ba, mga minamahal? Amen po? Pag wala tayo sa gawain, nasa bahay tayo, Lunes, bukas, mahal na Panginoon, ang tagal naman ng Miyerkules. Kasi lagi tayong nasasabik tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil ang pananaw natin noon sa mga bagay na pansamantala lamang, ngunit binigyan tayo ng kakaibang pananaw ng ating mahal na Panginoon. The Spirit itself beareth witness within our spirit that now we are the true children of God, heirs of heavenlies, tagapagmana ng sangkalangitan. Ang sabi ng 2 Corinthians 4, verse 18, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng mga Korinto, Kapitulo 4, versikulo 18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po sa pagbasa ng talatang yan, mga minamahal. Ang sabi ni Pablo, ito ang dapat maging goal, aim ng lahat ng mga believers. Hindi yung mga bagay na pansamantala na may hangganan, kundi yung bagay na walang hangganan. Ang sabi niya po, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal,
but the things which are not seen are eternal. Magkaiba po yan. Yung mga bagay na pansamantala, yan yung mga miniminting pangarap ng mga tao. Pangarap na yumaman, mga pangarap na sumagana, mga pangarap, mga minamahal, na lahat magawa ang mga bagay, makamtan ang mga bagay na minimiti sa buhay. Pansamantala lamang yan. Amen. Amen. Pangarap ng iba na makaahon sa kahirapan, pero kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, ang pangarap natin ay higit pa sa pansamantala at ordinaryong pangarap. Ang ating goal, ang ating aim, mga minamahal, yung mga bagay na hindi nakikita. Ano po yun? Mga minamahal, mag-i-invest ka ng oras at panahon mo para sa mahal na Panginoon. For eternal life. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi lahat ng tumatawag sa mahal na Panginoon ay mga tunay na anak ng Diyos. Lahat ay nilikha lamang ng mahal na Panginoon. Ang mga tunay na anak ng ating mahal na Panginoon, sila yung umiibig ng tapat sa ating dakilang Diyos. Kahit may kahirapan, kahit may pagsubok, kahit may pag-uusig, hindi sila sumusuko. Nagpapatuloy silang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami tayong mga kapatiran, mga minamahal. Pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sila po ay nagkaroon ng magagandang kalagayan sa buhay. Mula sa kahirapan, nakita ng mahal na Panginoon ang pagtitiis nila. Nakita ng mahal na Panginoon ang sakripisyo ng bawat isa. Kaya habang naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, buong kagalakan mong sinusunod ang kalooban ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Pablo, I count it with all joy just to finish my course. Buong kagalakan niya, mga minamahal, pinaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Iniwan niya ang kanyang pagiging abogado, iniwan niya, mga minamahal, ang kalagayan niya sa buhay. Natuto siyang magtiis. Naranasan niyang magutom. Naranasan niyang usigin, mga minamahal, dahil sa pag-ibig niya sa ating mahal na Panginoon. At dahil sa kanyang pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, ipinangaral niyang ebanghelyo. Buong katapangan niyang ipinangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon na walang kinatakutan, mga minamahal. May pangaral ang totoong salita ng ating mahal na Panginoon na siyang kailangan ng mundo, siyang kailangan ng lahat ng mga tao. Kaya napakapalad natin, mga minamahal, sapagkat tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon sa great ministry ng ating mahal na Panginoon. In our time, there's a true pastor of God, a true prophet of God. Nanalangin sa atin, nagsakripisyo sa atin, mga minamahal. Dito na ayos ang ating magugulong buhay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dito napakaraming himala ng mahal na Panginoon. Mga pag-iingat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nabundol lang sasakyan, sira yung bumper, pero buo yung katawan ng anak ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, nung araw, meron pong nagpatotoo. Siya, mga minamahal, ay nakadaan sa isang iskinita sa lugar po, mga minamahal, ng Baklaran, na kung tawagin nila, Street of No Return. Sa langaning oras na yan, mga minamahal, alam niyo po, dahil madilim na, mga minamahal, yung dinadaanan niya, nakursunadahan siya. Pero grabing himala, pag-iingat na mahal na Panginoon. Nung sinaksak ang ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal, ang patalim. Grabe, mga minamahal, mag-ingat ang ating mahal na Panginoon. Hindi tumalab sa kanyang katawan, mga minamahal, kundi yung patalim, mga minamahal, yun po'y bumalaktot nung kanyang nirebuke sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Binaril ng bala, mga minamahal. Yung bala, mga minamahal, mismo, nabutas yung kanyang damit.
pero yung kanyang katawan buo, iningatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sinong may gawa niyan, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Kaya pag naglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon, sinasabi ng salita ng mahal na Panginoon, hindi natin dapat tingnan yung mga bagay na pansamantala. Ang ating goal mismo, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Makikita natin sa Deuteronomy chapter 1, verse 34-38. Sa panahon ng mga Israelites, na hindi sila nakapasok doon, mga minamahal, sa promised land. Those only that are chosen, mga minamahal, silang nakapasok doon sa lupang pangako ng ating mahal na Panginoon. Nagsimula sila sa magandang simula, ngunit natapos sila sa isang pangit na wakas. Bakit, mga minamahal? Sapagat hindi nila tinalima ang utos ng ating mahal na Panginoon. Lumihis sila sa palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung magkaroon tayo ng ultimate goal para sa ating mahal na Panginoon, no turning back. Hindi mo na dapat balikan pa, mga minamahal, ang buhay makasalanan. Hindi mo na dapat balikan pa, mga minamahal, ang maruming buhay na ating pinanggalingan. Kundi tahakin natin dire-diretso, tuloy-tuloy ang daang patungo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal, ang Deuteronomy 1, verse 34-38. Amen. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomio. Ang kabanata ay 1 at ang mga talata ay 34 hanggang 38. At narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita at nag-init at sumumpa na nagsasabi, tunay na hindi makikita ng isa man nitong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain na aking isinumpang ibigay sa inyong mga magulang. Liban si Caleb, na anak ni Jephone, at siya ay makakakita, at sa kanya ko ibibigay ang lupain na kaniyang tinutuntungan at sa kaniyang mga anak, sapagkat siya'y lubos na sumusunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagalit din sa akin dahil sa inyo, na nagsasabi, ikaw man ay hindi papasok doon. 38. Si Josue, na anak ni Nun, na nakatayo sa harap mo, ay siyang papasok doon. Palakasin mo ang kaniyang loob, sapagkat kaniyang ipinamamana sa Israel. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Maminamahal. Si Joshua at si Caleb, maminamahal. They are the chosen, maminamahal, that will enter into the land of promise. And those children, 20 years old and below, that are born in the wilderness. Kasama si Joshua at si Caleb na nag-spy, maminamahal, sa lugar ng Kanaan. Sapagkat pinadala ni Moses ang 12 spies, one spy into each tribe. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. At yung 10 mga minamahal, pagbaba nila, galing po ng Kanaan. Nung lugar na yan, mga minamahal, na nakita nila mga minamahal, ang mga giant guard. Mga higante, ang mga ninirahan doon. At nakita ni Joshua, ni Caleb, nakita na nila yung mga higante, ng mga gwardiya ng lugar na yan, na ipinangako ng mahal na Panginoon, na ibibigay para sa kanila. Pero ano ang higit na nakita ni Joshua at ni Caleb? Na ang lugar na yan ay lugar na ipinangako ng mahal na Panginoon na ibibigay para sa kanila. Pagbaba ng mga 12 spies, yung 10 spy, nagdala sila ng bad report na hindi nila mapapasok ang lugar na yan dahil hindi nila kakayanin. Pero ang matatapang na mga lingkod ng Diyos na si Joshua at si Caleb, nagdala sila ng good report sa atin ng mahal na Panginoon.
makakapasok tayo sa lugar na yan, sapagat ang lugar na yan ay ipinangako ng Diyos para sa atin. Amen. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. When we have that ultimate goal, we need persevering spirit. We need determination. And we need dedication. Pag nais natin, mga minamahal, ang kaligtasan, gagawin natin ang lahat, mga minamahal. Nais natin ay buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kung kailangan, mga minamahal, magsikap, magsakripisyo, magtiis, para sa ating mahal na Panginoon, gagawin ang mga tunay na umiibig sa ating mahal na Panginoon. Sapagat sa dulo noon, naghihintay ang katimpala ng Diyos. Nandoon ang reward na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Ang reward, wala po sa simula. Wala po sa gitna. Nandun po sa dulo. Nandun sa finish line. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung nagdaang taon ng hina ka, itong taon ng 2023, magpakalakas tayo, umasa at magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Bumawi tayo. Amen. Kung last year, bihira ka lang makadalo, paminsan-minsan lang, ito na yung taon, ito yung panahon. Magpakainit tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung last year, minsan namuhay ka ng kabanalan, minsan hindi. Ngayon, dapat seryosohin po natin ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagat merong nakakakita sa atin. Lagi nakikita ng mahal na Panginoon ang ginagawa natin, mga minamahal. Kung hindi natin nagawa last year, gawin natin, mga minamahal, ngayong taong ito, mga minamahal, upang ang pangako ng Diyos, lahat ng kanyang mga pangako, ibubuhos siya, ipagkakalob niya sa mga tunay at tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi ka manghihina. Amen? Hindi ka manlulupay-pay, mga minamahal, at higit sa lahat, hindi ka maiinip maghintay ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sapagat kung meron tayong ultimate goal, amen? Kalakip nun, marunong din tayong maghintay. At ang isang tiyak na katotohanan, ang hinihintay ng bawat isa, darating at babalik ang ating mahal na Panginoon. Kung maratan tayo ng Diyos, tapat tayo, nagpakainit tayo sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin tinignan yung mga katitisuran. Hindi natin tinignan yung mga discouragement. Tingnan natin yung kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kung tayo, mga minamahal, hindi tayo noon, mga minamahal, nagsikap. Ito yung panahon na lalo tayong magsikap. Malapit na ang araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. We need to be strong in the Lord and in the power of His might. Yan ang dapat natin gawin, sabi ng Ephesians 6, verse 10. Be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Paano tayo lalakas? Kinakailangan, lagi tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Lagi, mga minamahal, ma-filled ng Holy Spirit. Ang bawat isa, mga minamahal, na umiibig sa ating mahal na Panginoon. Dapat lagi tayong malapit sa presensya ng Diyos. Amen? Amen? Kaya, pag faithful ka sa mahal na Panginoon, tapat ka sa ating mahal na Panginoon, ang ating kaligayahan hindi sa sanlibutan. Ang kaligayahan natin ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nare-revive tayo ng presence ng ating mabait na Diyos. Amen? Sapagat ang ating ultimate goal, maminamahal, is to be in heaven. Eternal life, to be with our loving God. Maminamahal, yan ang pinakananais, pinakamimiti ng lahat ng mga umiibig ng totoo at tapat sa ating mahal na Panginoon. Napakalapit na po ng araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Maminamahal, ang mundong ating ginagalawan, ito, mga minamahal, ay pauwi sa wala. May wakas ito, may katapusan ito. Kaya habang may lakas tayo, habang nasa atin ang angking biyaya, kalakasan na galing sa mahal na Panginoon, ibigay natin ang ating pinaka-the best na paglilingkod sa Diyos. Minamahal.
Gawin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon ng buong takot, buong katapatan. Let us be ready in the coming of the Lord. Kung paano tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. Kung ano ang ating character sa harap ng mahal na Panginoon. Yan ang mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Maging masikap tayo. Maging maningas tayo sa pananampalataya. Paminamahal. Iwaksin natin ang lahat ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayo mag-entertain, mga minamahal, na mga worldly attitude. Huwag tayo mag-entertain ng mga bagay na makasakit sa ating mga kapwa mananampalataya. Kundi lagi nating isipin, mga minamahal, paano maluwalhati ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Laging mayroong biyaya, mga minamahal, sa ating mga minamahal, mga mananampalataya ng ating mahal na Panginoon, that we need to glorify our loving God, His holy name, at all times. Lagi tayo, mga minamahal, magsikap, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, upang tanggapin natin ang pangako na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang reward sa mga totoong umiibig at naglingkod ng tapat sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin last verse, Hebrews 10, verse 35 and 36. Dito po sa aklat ng Hebro, Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 36. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakilala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo ay nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Amen! Lahat ng mga mananampalatayang nagtitiis, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord! Paminamahal, pag marunong ka magtiis, pag ipinagkaloob na ng mahal na Panginoon, yung katuparan, katugunan lahat ng ating mga prayer, napakasarap matanggap ang pagpapala na yan na galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka na iiyak sa kalungkutan, iiyak ka na sa kagalakan at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil nakilala natin ang totoong Diyos. Diyos na umiibig, nagmamahal at ayaw ng mahal na Panginoon tayo mapahamak. Nais sa mahal na Panginoon pagdating ng araw, makapiling natin siya doon sa langit. Wala ng kalungkutan, wala ng kahirapan, wala ng problema. Kaya habang may lakas tayo, habang may buhay tayo, maglingkod tayo ng ating mahal na Panginoon ng buong kalakasan, buong isip, buong puso at ng ating buong kaluluwa. Paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nangangailangan ng pagtitiis. At kung magawa ang kalooban ng Diyos, tayong lahat ay magsitanggap ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong bibigay, huwag susuko, amen? Lagi tayong mga minamahal, umaasa, magtiwala sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa buhay natin, we are called for a better purpose. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon sa napakababuting layunin ng mahal na Diyos sa buhay natin. Dinala niya tayo sa isang tiyak na paglilingkod, mga minamahal. Isang buhay na may katiyakan. Buhay na may pag-asa. Kaya kung maisip natin, minsan parang wala ng katapusan ng problema. Sinasabi lagi ng mahal na Panginoon, sa Kanya ay may kalutasan, gaano man kabigat ang problema. Laging umiiyak ang mga mananampalataya sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Revive your children, O God, with the power of your Holy Spirit. Strengthen our faith.
Manalangin natin sa riway ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Hallelujah! Alalahanin natin, hindi tayo kailanman pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Nananatiling tapat ang mahal na Panginoon sa ating lahat. Darating ang katuparan ng lahat ng ating mga pangarap. Sapagat ang ating mahal na Panginoon ang Diyos ng pagtatagumpay. Siya ang ating buhay, lakas at kayamanan. Patuloy tayo maglingkod sa Diyos. Taglay sa atin mga puso ang kagalakan at kalakasan na nagagaling sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Sa lahat po ng mga narito, pinagpala tayong lubos sa ating mahal na Panginoon. Salamat, salamat sa iyong malalam at sa presensya. Purihin ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Thank you so much, our loving God, our dear Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Sa oras na ito, sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewers, sa inyong mga tahanan, mga minamahal, maglingkod kayo sa ating mahal na Panginoon. Nariyan kayo mga minamahal sa mga pagamutan, sa malayong mga bansa, mga minamahal. Mahalaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Serve the Lord, mga minamahal, with gladness. Mga minamahal. Buong kagalakan tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sa lahat po na narito may minamahal nating mga kapatiran, mga minamahal. Tayong lahat ay magpatuloy, maging on fire tayo sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay manalangin para sa lahat po ng ating mga prayer requests. Meron po tayong kahilingan, dalangin, pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwang kamay kung saan naroon ating karamdamang taglay. Isipin natin ang ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda ang naglayhan sa ating pong lahat. Maminamahal tayo po'y manalangin para sa lahat po ng ating mga pangangailangan sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Hallelujah.
Opo dakila mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, mabanal, aming pinakamahal na Panginoong Hesus sa oras na ito. Kami po, sama-samang dumadalangin, dumudulog sa itron biyaya, sa pangungang panalangin ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na Pastor. Diyos, kahabagan mo kami, patawarin. Sama kami nagkulang, nagkamali, nagkasala sa iyo. Dalangin po namin ang bawat kahilingan, mga prayer requests, minamakapatiran, may mga problema. Ipagalaw po ang kalutasan sa may mga taglay na karamdaman, pagalingin mo sila, mga nangihinay, palakasin mo. Pagpalain mo, Diyos, sa iyong mga anak spiritual, mala Panginoon, kagalakan, kalakasan, kaningasan ng aming pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Ihanda mo kami sa iyong nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Patatagin mo ang bawat isa, O Diyos. Amin dalangin ang patuloy kaligtasan ng maraming kaluluwa sa taong ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa araw-araw, mahal na Panginoon, aming pamamuhay. Pakaingatan mo ang bawat isa, proteksyonan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. At aming patuloy, araw-araw pinasalamatan, ininindig at dalangin. Iba yung kalakas at kalusugan, mahabang buhay, pagkaloob sa aming minamahal, ginagalang aming mahal na Pastor. Mahal na Panginoon, iba yung pag-iingat, mahal na Panginoon, kalakasan nagmula sa iyo. Beloved Almeida family, may the children ng aming beloved parents of the Lord. Ibuhos yung masaganang pagpapala sa iyong banal na iglesia, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin lahat ng katugunan, mga panalangin sa oras na ito. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, goiter, demons of mortal problems, demons of carnality, and all incurable sicknesses. Cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus, be blessed and be healed. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Salamat po sa ating dakilang Diyos sa katugunan ng ating mga prayer. Sa leading prayer po ng ating beloved honorable Pastor Evangelist Waldo Estrada Almena. Tayong lahat ay tumayo. Magpasalamat tayo sa ating mabait na Diyos. Sama-sama po nating isigaw from the top of our voices 3 times po. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kinin po natin lahat ng ating mga prayers. Ipinagkaloob na ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, sa kanyang masaganang biyaya, pagpapala, maminamahal na guumapaw na kagalakan. Amen? Tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal talagang kahanga-hanga gawa ng ating mahal na Panginoon. God bless you all po sa ating mga beloved brethren. Pagpalain po tayo ng ating pong dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord, mga minamahal. At patuloy po tayo mga minamahal sumuporta sa proyekto ng ating pong maminamahal lugar, ating pong house of worship. Dito sa lugar, mga minamahal ng Pampanga, mga minamahal, patuloy po tayo magbigay. Magkaloob, mga minamahal, ito po tuloy-tuloy po natin na ating po isinasagawa, mga minamahal. At sa ating pagkakaisa, walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, so thankful po tayo sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal sa lahat ng biyaya, pagpapala, pinagkaloob na ating mahal na Panginoon for year 2022. And now, minamahal, we are in New Year 2023. Sa lahat ng mga blessing ipinagkaloob at ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon sa ating pong lahat. So, a blessed Sunday po. God bless us all po. Narito ang ating beloved Brother Jose, mga minamahal, Revilla, beloved co-preacher para po sa ating announcement. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Mars Pacton, sa salita ng Diyos natin pong napakinggan mga minamahal sa hapong ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po muna mga minamahal ay magkakaloob po mga minamahal ko ng ating pong special offering mga minamahal ko, yung ating pong special offering, ating pong inilalaan sa patuloy po na pagpapagawa ng ating pong bahay-sambahan. At mayroon po tayong box dyan mga minamahal. Sa unahan, ihulog nyo na lamang po ang inyong special offering para sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinoon. Narito po ating beloved retired SP po Pedrito Nadres para sa panalangin na ating mong special offering. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved preacher, Jose Revilla. Ating pong itaas ang ating pledges para sa church construction.
Mapagpalang Diyos amang banal. Ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala, ang ating pinakamamahal na Jesus sa paunang panalangin na yung propetang nalangisan. Narito po kami sa pagbibigay ng aming pong pledges para sa church construction, para po sa hallelujah. Matapos na po ito sa lalong madaling panahon, magkaisa po tayo na tayo magkaloob. Hallelujah. The more you give, the more you receive. Hindi ibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Pasaganahin mo po ang lahat ng aming mga kapatiran, bukas palad, walang sawang nagkakaloob, at ibalik po nyo ng higit pa sa kanila aming inaasahan upang sa ganun patuloy kami makapagbigay. Hallelujah. Sa pahunang panalangin ng aming minamaligihan na Pastor Rista Dalmeda. In the mighty name of their Jesus. Amen! Amen. Praise the Lord. God bless po. Siyang pagkalog para sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. At yung total pledge po natin noong nakarang January 6, mami na mahal, 2023 ay 10,999.
ating pong bahay sambahan. Nangangailangan po tayo mga minamahal ko ng office po, yung ating church sa Construction Engineering Office, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon kung kayo po ay magkakaloob, mga minamahal. Kailangan po, mga minamahal, makipag-ugnayan po kayo, mga minamahal po, para hindi po magkamali ng sukat ng bakal o yung, lalo na po pagbakal, mga minamahal. Baka mali po yung inyong mabili na bakal. Pero kung graba at simento po, mga minamahal ko, wala pong problema. Kahit kayo lamang po ang bumili, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. At patuloy tayo, mga minamahal, sa ating pong mga announcement at yung ating pong banalagawain, mga minamahal ko, patuloy po. Mayroon po tayong 3 bisis sa loob po ng 1 linggo na pananambahan. Araw po ng Miyerkules, yung ating pong midweek service, mga minamahal. Tayo po ay mag-uumpisa ng 1:00 po ng hapon at ito po ay matatapos ng 5:00 po ng hapon, mga minamahal. Araw po ng Biyernes, overnight prayer po natin. Tayo po ay nag-umpisa ng 9:00 ng gabi. Ito po ay natatapos ng 4:00 po ng Sabado ng madaling araw. At yung ating Sunday service, mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa ng 9:00 po ng umaga. At natatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon at after po natin pinalagawain, mayroon po tayong counseling. Sa lahat po ng may mga katanungan, mga minamahal, kayo lamang po ay pumunta sa ating pong preachers area. Nandiyan po ating pong beloved preachers. Kayo po ay handang kausapin, mga minamahal ko, patungkol po sa inyong mga problema, mga minamahal. Praise the Lord. At mayroon po tayong lihans, sa nais magpalihans, kayo lamang po ay dumako sa unahan kayo po, para kayo po ay may lihans natin pong mga beloved prayer warrior. At sa ating pag-uwi, mga minamahal ko, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Lalong-lalo na po yung mga tatawid po sa highway, mga minamahal. Mabibilis po yung mga sakyan dyan, mga minamahal. At wag po tayong tatawid na hindi po tayo inaalalayan ng ating pong mga beloved marshal, mga minamahal ko, para po makaiwas po tayo sa aksidente. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon, kung wala na po, mga minamahal ko, idaragdag ng mga announcement, mga minamahal. Tayo po ay sama-samang tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon na ito. At narito po, aking pong pagkaloob ang pagkataon sa ating pong beloved preacher, ating pong beloved preacher, Wheeler Noel. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Brother Jose. Mga minamahal tayong lahat ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sama-sama po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos sa mga banal na nasa langit, sa makaparehang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lubos-lubos po kami nagpupurit, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa matagumpay na iyong gawain sa hapong ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong kadakilaan, sa lahat ng iyong kagandang loob, higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyo walang kupas na katapatan mo, sa lahat ng iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi, yugto ng iyong banal na gawain. Simula pala sa pag-MC, maging sa mga papuring awiting joyful song, maging sa solemn song na iyong nilangisan, mahal na Panginoon, maging sa mga pinagpalang buhay na patotoo na nagsilbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat maging sa mga papuring awitin na inalay ng aming mga beloved choir, children's, singles, adults, and Jesus Finest Generation Choir na iyong nilangisan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, thank you so much for sending your Holy Ghost sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong dakilang presensya, sapagkat sa iyong presensya may kapayapaan, may kagalingan, may kalakasan. Maraming salamat, higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa salita, mahal na Panginoon, aming napakinggan for the inspiring and encouraging Word of God na dinala po ng aming pinagpalang mga ngaral sa hapong ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Special namin papanalangin na aming beloved and honorable evangelist, mahal na pastor. Patuloy mo po siyang panghawakan, bigyan ng kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan sa po ng kanyang beloved children, in-laws, and grandchildren. Mahal na Panginoon, panghawakan mo silang matibay, mahal na Panginoon, at sa pagsamantala namin pag-iwawalay sa hapong ito,
Mahal na Panginoon, kung paano mo kami hinatid, dinako sa lugar na ito, ligtas, payapa, pinagpala. Gayon din, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi sa kanya-kanyang tirahan, sa lahat po ng aming minamahal na kapatiran na hawak ng manibela, bigyan mo sila ng presence of mind, pag-ingatan mo kaming lahat para takin mo kaming maingat sa aming kanya-kanyang tirahan. Ito po aking samot na langin sa makapangyarihang pangalan ang pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabing, Amen. Amen, praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay magkamayan, tanda natin pag-iibigan sa ating pong pinakamamahal na binulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi, mga minamahal. Praise the Lord.